Salamat po sa Diyos sa araw na ito, sa ating mabuting gawain. Salamat din po kay Jay at Grace at sa mag-asawang Edward at Meds Freires at sa inyong lahat. Genesis 4:1-2. Genesis 4:1-2. Yes. Bago ko po basahin ito, damhin natin ang presensya ng ating Panginoon ngayong araw na ito. Sa Genesis 4:1-2. Sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito ay nagdalang tao. Nang isilang ang kanyang panganay na lalaki, ay sinabi ni Eva, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh. Kaya Cain ang ipinangalan niya rito. Sinundan ni Cain ng isa pang anak na lalaki at Abel naman ang ipinangalan dito. Naging pastol ito at si Cain naman ay magsasaka. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawa. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasihan kay Abel at sa kanyang handog. Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Kaya sinabi ni Yahweh, anong ikagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman ang kasalanay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lupigin ka at pagharian, kailangang pagtagumpayan mo ito. Isang araw, nilapitan ni Cain ang kanyang kapatid, wika niya, Abel, mamasyal tayo. Sumama naman ito, ngunit pagdating sa kabukiray, pinatay niya ito. Si Adan ay 130 taon nang maging anak niya si Seth. Nabuhay pa siya ng 800 taon at nagkaroon pa ng mga anak na lalaki at babae bago namatay sa gulang na 730 taon. Nagalit po si Cain dahil mas pinili ng Diyos ang handog na hayin ni Abel na kanyang kapatid. Kaya pinatay niya ito dahil sa selos. Nagalit po ang Diyos kay Cain. Kaya umalis po si Cain sa kanilang tirahan at nanirahan sa ibang lugar. Pag-alis po ni Cain sa kanilang lugar, muling nagkaanak si Adan at Eva ng lalaki at babae. Noong dalaga na ang anak na babae ni Adan, napadpad po sa kinaroroonan ni Cain at nakita siya ni Cain at ginawang asawa. Lumipas ang mga taon, ang mga lahi ni Adan at ang mga lahi ni Cain nagkaasawahan. Dumami po ang lahi ni Adan at Cain. Lumipas pa ang maraming mga taon
naging masama po ang naging lahi ni Adan at Cain. Kaya pinatay po silang lahat ng Diyos sa lampas ng mga bundok na tubig baha, liban po kay Noe at 3 anak na lalaki at kanilang mga asawa. Kaya po ang ating mga ninuno nanggaling sa angkan ni Noe. Sinugo ni Jesus ang 11 alagad. Ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, bagamat may ilang nag-aalinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Noong muling mabuhay ang Panginoong Yesus, ibinigay po ng Diyos sa Panginoong Yesus ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya maigpit niyang utos sa kanyang mga alagad, gawing alagad niya ang lahat ng mga bansa, bautismuhan o binyagan, lahat sa Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, ang kanilang mga mamamayan, anuman ang kanilang reliyon. Mateo 10:7. Sinugo ni Jesus ang 12. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hentil o sa 5 bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Umayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Papagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketungin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso. Sa inyong mga lukbutan, huwag din kayong magdala ng supot ng inyong paglalakbay, ni bihisan pampalit na pangyapak o tungkod sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan mang bayan o nayon kayo dumating, umarap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatiliin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi ba, wiin ninyo ito. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok ng inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom, ay higit na mabigat ang ipaparusa sa mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga Sodoma at taga-Gomora. Ipinagbabawal po ng Panginoong Yesus kapag nangangaral sa salita ng Diyos, nagpapagaling ng mga may sakit at nagpapalayas ng mga demonyo, huwag magpabayad
o tumanggap ng anumang material na bagay, liban sa pagkain para mabuhay. Ang pagparito ng Panginoon. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa namatay. Nang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon tayong mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng Arkanghel at ng tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga magaliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. Ang sabi po dito, yun lamang nananalig sa Panginoong Yesus, ang muling bubuhay ng Diyos sa huling araw. Yun lamang sumunod sa utos ng Panginoong Yesus na magpabautismo o magpabinyag sa Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Ang mga hindi po sumunod sa utos ng Panginoong Yesus, dadalhin po sa impyerno para doon parusahan. Ang pagpapakain sa 5,000. Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalagang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Pasko ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Sinabi niya ito para subukin si Felipe sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, kahit na po halagang 200 denaryong tinapay ang bilhin, ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon, Pedro, magkaroon po rito isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na cebada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa kanyang karaming tao? Paupuin ninyo sila, wika ni Jesus. Madamo sa lugar na yaon, umupo ang lahat. Umigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda, binigyan ng lahat hanggang gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. Gayon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang paparito sa sanlibutan. Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang malis na mag-isa patungo sa kaburulan. Si Jesus ang pagkaing nagbibigay buhay. Nandito.
Sige. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, Rabi, kailan pa kayo rito? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkain nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkain hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Kaya siya tinanong nila, ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos? Ito ang pinagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya. Tugon ni Jesus, ano pong kababalaghan ang may papakita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo? Tanong nila. Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang, ayon sa nasusulat. Sila'y binigyan niya ng pagkain mula sa langit, dugtong pa nila. Sumagot si Jesus, dapat ninyong malaman, hindi si Moses ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit, sapagkat ang pagkain bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Ginoo, wika nila, bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkain iyon. Ang pagkain nagbibigay buhay, sinabi ni Jesus, ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang mananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko sa inyo, nakita na ninyo ako. Gayon may, hindi kayo nananalig sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama. At hindi ko itataboy ang sino mang lumalapit sa akin. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, huwag kong pabayaan. Wala kahit isa sa mga binigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila huling araw. Sapagat ito ang kalooban ng aking Ama, ang Ama ng lahat na makakita at manalig sa anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sa sinabi niya, ako ang pagkain bumaba mula sa langit. Sinabi nila, hindi ba nito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang ama at ina. Paano niya ngayong masasabi, bumaba ako mula sa langit? Kaya't sinabi ni Jesus, huwag kayong magbubulong-bulungan. Walang makakalapit sa akin maliban dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. Ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin na tuling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay natuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama, yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkain nagbibigay buhay. Kumain ng mana ng inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang gayon may namatay sila. Ngunit ang sino mang kumain ng pagkain bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkain nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumakain nito. At ang pagkain ibibigay ko ay kabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paano may bibigay sa atin ang taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo, ay may buhay na walang hanggan at muli
ko siyang bubuhayin sa huling araw, sapagkat ang aking laman ang tunay na pagkain at ang aking dugo ang tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay nananaan sa akin, at ako sa kanya. Buhay amang nagsugo sa akin, ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkain bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito ay mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang namatay sila't bagamat kumain niyon. Sinabi ni Jesus nang siya'y magtuturo sa sinagoga sa Capernaum. Ang sabi po ng Panginoong Yesus, nagmula siya sa langit. Nung bumaba sa lupa, nanggaling po siyang langit upang ang sino mang tumanggap sa kanya, magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Kapag tayo'y nagsisimba, mahalaga po ang magkomunyon bilang pagtanggap sa Panginoong Hesus. Salamat po. Ayun lang. Tapos na. Maiksi lang yung ginawa natin. Maiksi lamang po ang ating Sa susunod na lang. Dahil po, bago At least, opera mata ko, hindi ako nakapag-aral maigi. sana po may mga natutunan tayo Kahit sa konti. mga salita ng ating Panginoon. Kahit konti. Kahit maiksi lamang po, ito ay mahalaga para sa ating lahat. In Jesus' name, Amen. Salamat po sa ating lahat.